Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. Ang topic po natin ngayon is Calvinism. Kapag sinabi pong Calvinism, it is a theological tradition named after the 16th century French reformer John Calvin that emphasized the sovereignty of God in all things. Man's inability to do spiritual good before God, and the glory of God as the highest end of all that occurs. Ayon po sa Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ayon po sa ating katuruan, ayon po sa Calvin's emphasis, the total depravity of man. Para daw po kay John Calvin, yung kasamaan ng tao ang talagang matindi, totally depraved or totally sinfulness. Di lang daw po sa panahon ni Owe, hanggang sa panahon natin ay talaga pong hindi maiwasan ng magkasala. Kahit nga daw po ang mabait sa buong mundo ay makasalanan pa rin po. So next is the sovereignty of God. Bagamat nga daw po yung mga taong ay makasalanan at walang pag-asa, at siya ay lumapit sa Diyos para magpakumbaba sa Diyos. Ang mga tao kasi ngayon is puro daw po ang kasalanan. Pero yung sovereignty of God, ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay makapangyarihan at kahit yung isang tao ay kaya niyang iligtas. Everything is under God's control po. So next is the highest goal of humanity is to glorify God. Ito daw po talaga yung main thing na binibigyang diin ni John Calvin. Marami daw po tayong goal sa buhay, pero huwag natin kakalimutan yung highest goal natin. Ayun yung i-glorify si God. Para naman po sa ating application, be cautious of your tendency to do evil. Ito po yung kumbaga naglalaban daw po kasi yung santong espiritu natin and then yung laman po natin. Yung laman daw po kasi natin is gustong gumawa ng kasamaan, and yung santong espiritu naman po natin is gustong sumunod tayo sa Panginoong Diyos. Kumbaga nagkakaroon pong battle. Ayun po, kailangan na lang po natin is maging aware po tayo or cautious sa mga gawain nating gagawin. And wag po tayong magpakampante na kahit araw-araw tayo nagde-devotion or kumakanta ng papuri sa Diyos ay hindi na tayo nagkakasala. Next is trust God sovereignty to save and keep us. Magtiwala lang po tayo sa sovereignty ng Diyos kahit na may tendency na makagawa tayo ng kasalanan. And lagi po natin tatandaan na sa kapangyarihan ng Diyos is hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo hahayaan na malayo sa Kanya. Last is pursue the glory of God as your highest goal. Huwag po natin kakalimutan na tayo ay ginawa ng Diyos para sa Kanyang ikaka-glorify. And ayan lamang po, maraming salamat.